Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Una sa lahat, maraming salamat sa mga nanonood ng aking mga videos at nag-subscribe sa aking maliit na bahay. Isang malaking tulong na po yan para sa akin na nag-i-extra lang ng ganito. So thank you very much and may God bless you. So ang bibigyan natin ngayon ng reaction or ang ating news ngayon ay tungkol sa isang congressman na siya yung leader ng Quadcom Committee na nag-comment siya na ang war on drugs daw ni dating Pangulong Duterte ay isang catastrophic failure. Yun ang kanyang sabi. Yun na nga, isang catastrophic failure. So sabi dito na Congressman Barbers sinisisi ang Duterte drugs war sa lumalalang korupsyon ng PNP. Kailan ba bumaba si Pangulong Duterte, di ba? 2022. 2025 na ngayon, magti 3 years na just por santo. Bakit isinisisi pa rin kay Pangulong Rodrigo Duterte? Sinuportahan ng lead chairman ng House Quad Committee ang ikinakasang investigasyon ng Department of Interior and Local Government sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil bukod sa bigo umanong nasugpo ang illegal na droga ay naging dahilan ito ng lumalalang korupsyon sa hanay ng mga Philippine National Police. O, sisi ba naman? Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na magsasagawa sila ng investigasyon dahil lumalabas na nagkaroon ng grand conspiracy sa PNP para itago ang criminal activity sa loob ng organisasyon. O, yun ang kanilang sabi. So, balikan muna natin yung drug on wars. War on drugs. Ganun. Okay. So, di ba noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, marami ang nag-surrender at marami ang nahuli, marami ang natukhang at marami ang namatay. Yon. Bakit marami ang namatay? Dahil nanlaban. O bakit nanlaban? Dahil ang iba sa kanila ay mga baril. Siyempre, uunahin pa ba ng mga pulis ang iligtas ang mga kriminal kaysa sarili nila, di siyempre binaril na rin nila. So, yun ang nangyari. Kasi nga, hindi naman natin matatawag ng mga virgin or mga inosente sila. Kasi nga, kapag ikay gumagamit ng drug, siyempre, wala ka na sa sarili mo, ginagawa mo na ang hindi maganda. At ngayon nga, ito ay continuous. Imagine, everyday, meron kang makikitang balita sa GMA, sa News 5, or saan na mga mainstream media, may nawala, may kinidnap, may ni-rape, yung bagong balita sa Bukidnon na 5 years old, imagine 5 years old ni-rape. Pagkatapos, habang siya ay ini-interview, tinatanong, inagaw niya yung baril at nagbaril siya sa kanyang sarili. O diba? Yun, may anak na pinapatay ng tatay, may tatay na pinapatay ng anak, asawa na mama, papa, ganun, ganyan ang nangyayari. So, ang nangyayari ngayon, mga inosente po ang pinapatay. Harap-harapan kang babarilin. Harap-harapan kang pagnanakawan. Kagaya nung traffic dun sa saang lugar yun, baka sa Maynila. Traffic siya. Tapos may dalawang tao, bigla na lang binuksan yung door ng car at saka inagaw yung bag. O, nakuha yung bag kasi natakot na yung nagda-drive. At saka meron din isa ding sasakyan. Imagine na yung hold-upper ay yung magnanakaw ay nakaano pa siya, naka long sleeve pa. Tapos habang tumatakbo yung sasakyan, aagawin sana niya yung cellphone. Buti na lang nakita nung lalaki na may hawak ng cellphone kaya hindi naagaw. So yun ang kalakaran natin ngayon. So sisisihin ba naman si Pangulong Duterte na matagal na siyang wala? Bakit wala bang utak ang mga nasa pamumuno ni General Marbel? O diba? Ano na General Marbel, diba sabi mo na okay lang ang mag-drugs kasi pampahaba ng oras lalo na kagaya sa inyo. Yun ang sabi dito sabi, former President Rodrigo Duterte's war on drugs was a catastrophic failure and it corrupted the Philippine National PNP Police. Okay, so yun.
promoted impunity and lead to widespread human rights abuses. Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barber said on Tuesday. So, Tuesday kahapon yun. Sabi niya, while I support the anti-drug campaign of the previous administration as a necessary response to a growing crisis, it is now undeniable that it became a catastrophic failure, Barber said in a news release. Catastrophic failure talaga, as in, langya ka. Instead of upholding justice, it opened the floodgates to corruption in the PNP. How about sa inyo, walang corruption? Fostered a culture of impunity that left thousands of innocents' lives destroyed and even allowed recycled drugs to poison our streets. Again, he's added. So, until now, makamandag pa rin pala si Pangulong Rodrigo Duterte. Until now ay sinisisi niyo pa. Talaga lang, ha? Okay, Barber's head of the House of Representative Committee on Dangerous Drugs, lead chair of the Quadcom, said the indictment of 30 police officers, including 2 journalists, over a fabricated drug haul in 2022 is indisputable proof of the systemic abuse fostered by Duterte's policies. Pag sure kasi si Pangulong Duterte ay may marami siyang kaaway na mga pulis, kasi yung kanyang nung pagkaupo niya noong 2016, marami ng mga iskalawag na mga pulis, hindi lang sa kanyang panahon. Kasi in every administration and every president, meron talagang mga pulis na pro-president at against naman. 'Di ba? Ganun 'yun. Kagaya sa inyo ngayon, you are against kasi nga pumapabor kayo doon sa mga adik. Okay? This only confirms that we in the Quadcom have uncovered. As in, yun ang na-uncovered nyo. Ang na-uncovered namin kayo ay mga buwaya. Yun ang na-uncovered namin sa inyo na lagi lang kayong hearing, wala naman kayo napatunayan. Winawaldas niyo ang pera ng taong bayan, wala naman kayo napatunayan. The Duterte administration's reward system turned law enforcement into a criminal enterprise. It prioritized skill statistics and inflated accomplishments over genuine reform and public safety, he said. Pag sure, Barbers. Kasi yung mga pinagsasabi niya, hindi pa yan patunayan. Barber said he fully supports Interior Secretary John Vic Remulla's order to probe past PNP drug operations, calling it a long overdue reckoning. Sure. Sige, tingnan natin kung effective ba. Nung una, mga kriminal ang napapatay, mga drug addicts, mga drug lords, pero ngayon, sino? Kasi gusto nyo na ipakulong talaga ang mga Duterte, kahit dahil ang mga Duterte ay sila lang ang nagsilbi sa bayan sa Pilipinas ng tama, ng sakto. Okay, sabi niya, these reforms are not negotiable. Need to hold people accountable and prevent these atrocities from happening again. The days of unchecked abuse and corruption must end, Barber said. Gunners, matagal na po. Ang nangyari noon, iimbestigahan nyo, tapos may bagong pangyayari. Why not ang mga pangyayari ngayon ang unahin yung imbestigahan muna? Kasi ang ngayon, inosente, sibilyan, wala silang kasalanan. Mga bata, may kasalanan ba yung mga bata? Mga babae na ganun, na ginahasa, na wala. Barber said that the indictment of 30 involved, ganon, tapos na po yan. Okay. This investigation is a critical moment for the country. It's a chance to show that no one, not even the most powerful, is above the law. We must act decisively to deliver justice and restore public confidence. Wala na nga confidence Kasi doon sa lugar namin, bumalik naman yung mga nagra-rugby boys. Yung mga bata na kapag bumili ka sa isang tindahan, andyan sila at manghihingi. Pag hindi mo pinagbigyan ay tatakutin ka. Bumalik po sila. Pero nung panahon ni Duterte, 2016, 17, 18 hanggang 2022, before siya bumaba, wala po yan sila. Pero nung umupo, yung amo mo na BBM, na manggagamit, na ungrateful, na walang utang na loob, yun, bumalik ulit sila. So, yun, ano ang masasabi nyo? Catastrophic failure ba? Sang-ayon ba kayo dito? Lalong-lalo na yung mga nag-benefit sa Duterte drug war or war on drugs doon sa mga tukhang. Sige nga, sabihin nga ninyo na ito ay catastrophic. Pero kung ikay natukhang, kung ikay drug pusher at ikay gumagamit ng droga, syempre apektado ka sa kanyang drug war. So yun lang po. Maraming salamat at bye-bye! We'll be right back.